Nagbago ang mukha ng ama sa matinding galit. Inabot niya ang anak, hinila sa likod niya para protektahan. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba ang ginawa mo? Baka nalaso na siya. Nanginginig ang labi ni Maya, pero hindi umiwas ang tingin. Hindi siya nalason. Tingnan mo siya. Tumingin ang ama kay Laya, handa na ring pagalitan pero natigilan. Mabilis ang pagtaas-baba ng maliit na dibdib ng anak, nanginginig ang labi na parang may mga salitang lumalaban na lumabas. Nagbukas ang bibig niya at mahina pero basag na tunog ang lumabas. Pa! Napahinga ng malakas ang lahat. Natumba ang ama pabalik, parang binugbog ang puso. 7 taon siyang nagdasal, nagmakaawa, nagbayad ng milyon sa mga doktor, at ni isang salita ay hindi lumabas. Ngayon, sa gitna ng maruming plaza, pagkatapos uminom mula sa bote ng pulubi, nagsalita ang anak niya. Lumundag ang luha sa mata niya. Laya, sabihin mo ulit. Hinawakan ni Laya ang lalamunan, nanlalaki ang mata sa takot at pagkamangha. Pa! Basag ang salita, hilaw pero totoo. Halos bumigay ang tuhod ng ama. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, umiiyak. Maya lumapit ng dahan-dahan, nanginginig pa rin ang kamay. Sabi ko sa'yo, hindi lason yan. Ito lang ang natira sakin galing sa lola ko. Sabi niya, kayang gamutin kung ano ang hindi kayang gamutin ng doktor. Tumingin ang ama, mabilis na nagbago ang luha sa pagdududa. Ito ba talaga ang paniniwalaan ko? Na ang isang batang may maruming bote ang makakapagbigay sakin ng hindi kayang ibigay ng pinakamahusay na ospital sa mundo. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng karamihan, kalahati sa pagkamangha, kalahati sa pag-aalinlangan. Namamasa ang mata ni Maya. Paniwalaan mo man o hindi, hindi ko hiningi ang tiwala mo. Binigay ko lang sa kanya kung ano ang meron ako. Nahanap niya ang boses niya. Yon lang ang mahalaga. Bumulong ang mga tao. Himala yan. May nagsalita ang bata. Hindi, delikado yon. Sino ba ang may alam kung ano yan sa bote? Nanginginig ang kamay ng ama habang yakap-yakap ang anak. Gusto niyang magmalaki, tawagin ang guard, itaboy ang maruming batang ito palayo sa mundo niya magpakailanman. Pero muli, sinira ng maliit na boses ng anak ang galit niya. Papa. Mahina, pero malinaw at hindi maikakaila. Sumikip ang lalamunan niya. Lumuhod siya, mahigpit na yakap si Laya. Taon-taon niyang ipinangako sa kanya ang lahat. Palasyo, laruan, bakasyon. Pero isang gutom na batang babae mula sa kalye ang nagbigay sa kanya ng tanging bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang milyon. Nakatayo si Maya ng isang hakbang ang layo, lumilipad ang manipis na shirt sa hangin, halo-halo ang pride at takot sa mukha. Inaasahan niyang hahawakan at aalisin siya. Pero tumingin ang ama sa kanya. Hilaw at nanginginig ang boses niya sa pagitan ng pasasalamat at galit. Bakit? Bakit mo binigay ito sa kanya? Simple ang sagot ni Maya. Kasi alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang boses. At ayaw kong maranasan iyon ng kahit sino. Tahimik ang lahat. Mas malalim ang sugat ng mga salitang iyon kaysa sa anumang insulto. Isinara ng ama ang mga mata. Nakipaglaban ang pride niya, pero mas malakas ang katotohanan. Binuksan niya ulit ang mata, tumutulo ang luha. Iniligtas mo siya. Nanganga ang labi ni Maya. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Hindi galing sa kanya. Kinuha niya ang silk na panyo mula sa bulsa, ipinasok sa kamay ni Maya. Hindi ito sapat. Wala akong maibibigay na makakabayad nito. Pero hindi ka na magugutom mula ngayon. Hindi na pagkatapos ng araw na to. Hinawakan ni Maya ang tela na tulala. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may isang tao na hindi siya tinuring na basura. Mula sa yakap ng ama, inabot ni Laya ang maruming kamay ni Maya. Ngumiti siya, gumalaw ang labi sa isang salitang hindi pa niya nasabi noon. Kaibigan. Namasa ang mata ni Maya. Nagulat ulit ang karamihan pero walang nangahas na tumawa ngayon. Mayaman ang milyonaryo, may kapangyarihan, impluwensya. Pero isang homeless na batang babae na may misteryosong likido ang nagbigay sa anak niya ng unang boses. At walang galit, pride, o hato ng lipunan ang makakapagbago niyan. Kung naantig ka sa kwentong ito,
like, share, at subscribe para sa higit pang makapangyarihang kwento na nagpapaalala sa atin na ang mga himala ay maaaring magmula sa pinaka hindi inaasahang lugar. Sabihin mo sa comments, titiwala ka ba sa batang iyon o aalisin mo ang anak mo palayo? Isang milyonaryo ang gumastos ng milyon-milyon para pagalingin ang kanyang mute na anak na babae. Walang gumana. Pagkatapos, sa isang masikip na plaza, isang basang-basang homeless na batang babae ang nag-alok sa kanya ng kakaibang maulap na likido. Tawa ng karamihan. Galit na galit ang ama, sigurado siyang lason iyon. Pero nang ininom ito ng bata, nangyari ang imposible. At isang salita ang nagbago ng lahat. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa comments kung anong oras na at taga saan ka nanonood. Tara na! Maingay ang City Square sa mga yabag at bulungan. Pero si Laya, wala siyang narinig kahit isa. Ang nararamdaman niya lang ay ang bigat ng katahimikan na pumipisil sa kanyang lalamunan. Ang parehong katahimikan na nakakulong sa kanya mula pa noong ipinanganak. Sa edad na 7 taon, ang maliit na batang blonde na iyon ay hindi pa nakapagsalita kahit isang salita. Mga doktor, guro, kahit mga pari, sinubukan ng ayusin siya, pero lahat nabigo. Ang milyon-milyon ng kanyang ama ay hindi kayang bumili ng boses. Nakatayo siya sa tabi ng fountain, maayos ang asul na vest sa ibabaw ng checkered na blouse, ang maputla niyang buhok sumisilip sa liwanag. Sinusundan ng mga mata niya ang karamihan, mausisa, pero tahimik siya, laging tahimik. Bigla may anino na lumapit. Isang batang babae, hindi gaanong nakatatanda, pero magkaiba ang mundo. Marumi ang balat, nakadikit ang gray na shirt sa payat na katawan. Nakatali ang mga braid sa faded pink na string, magaspang ang mga kamay mula sa pamamalimos at paghahanap ng pagkain. Maya ang pangalan niya, kahit walang pakialam ang mga tao sa lungsod para tanungin. Sa kanila, isa lang siyang mansa sa kalsada. Huminto si Maya ilang hakbang ang layo, mahigpit na yakap sa dibdib ang sira-sirang plastic bottle. Sa loob, may lumalangoy na maulap na likido, maputlang kayumanggi, may maliliit na butil na lumulutang. Hindi tubig. Hindi juice. Mukhang mali. Pero nakatitig ang mga mata ni Maya kay Laya. Uhaw ka, no? Kumurap si Laya. Masakit at tuyo ang lalamunan niya. Nilunok niya ng mahirap pero hindi makasagot. Lumapit ng kaunti si Maya, binabaan ang boses. Nakita kita. Paulit-ulit mong hinahawakan ang lalamunan mo na parang sumasakit. Alam ko iyang tingin na iyan. Nakita ko na dati. Inabot niya ang bottle gamit ang 2 kamay. Inom mo to, kahit konti lang. Baka makatulong. Natigilan si Laya. Sa isip niya, paulit-ulit ang babala ng ama niya, huwag kang tumanggap ng kahit ano galing sa estranghero, lalo na sa kalye. Pero hindi niya maalis ang tingin sa bottle. Mas lumapit pa si Maya, mas matalim na ang tono, halos desperate na. Huwag mo akong tingnan na parang baliw ako. Alam ko kung ano to, ang lola ko, bago siya namatay, ginawa niya to para sakin. Sabi niya may kapangyarihan daw to, ito lang ang natira sakin pagkatapos niyang mawala. Nanginginig ang maliliit na kamay ni Laya sa gilid. Nagbukas ang labi niya, pero walang lumabas na tunog. Hindi ka makapagsalita, no, bulong ni Maya, naningkit ang mata. Kaya ka nakatitig pero hindi sumasagot. Nakakulong ka rin katulad ko. Hindi ka rin nila naririnig. Parang bato ang mga salitang tumama. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib ni Laya na parang may nabasa ng kanyang lihim ng malakas. Itinulak ulit ni Maya ang bottle. Kaya inom mo na. Ano pa bang matatalo mo? Dumaan ang mag-asawang nakaayos, umiimbi. Kadiri. Pinapakain niya ng basura, bulong ng lalaki. Hinila ng babae ang braso niya, ni hindi man lang lumingon. Namula ang mukha ni Maya, pero hindi niya binaba ang bottle. Tingnan mo, ganito ang tingin nila sakin. Dumi. Basura. Pero to, inalog niya ng kaunti ang bottle. Ito lang ang meron ako. At isinusumpa ko, hindi to lason. Ito ang nagpatagal sakin buhay nung wala na akong kahit ano. Tinitigan ni Laya ang mga mata ni Maya. Hindi mga sinungaling na mata yon. Raw, desperate, nagmamakaawa na pagkatiwalaan. Nanginginig ang mga daliri, inabot ni Laya. Hinawakan niya ang bottle, nadama ang sticky na ibabaw. Ginabayan ni Maya patungo sa labi niya.
Konti lang, paalala ni Maya, matatag ang boses. Huwag kang magmadali. Hayaan mo lang na dumampi sa lalamunan mo. Itinuwid ni Laya ang boto. Dumapo sa dila ang likido. Kakaiba, maalat sa lupa, mapait, wala sa mga natikman niya noon. Nasamid siya, umubo, tumulo ang luha. Dahan-dahan, sigaw ni Maya, kinuha ulit ang boto. Huwag idura. Hayaan mo lang na manatili. Ganyan gumagana yan. Ubo ulit si Laya, hinawakan ang lalamunan. Pero hindi niya idinura. Nilunok niya. Nanlaki ang mata niya sa pakiramdam. May mainit na kumakalat pababa, kumikiliti, hindi pamilyar. Lumambot ang mukha ni Maya, mainingning ng pag-asa. Buti. Ganun. Makikita mo. Baka gawin din sa'yo kung ano ang ginawa sakin. Kumunot ang noo ni Laya, iniling ang ulo. Minsan, may sakit ako, mabilis na paliwanag ni Maya, nanginginig ang boses. Hindi makahinga ng maayos. Ginawa to ng lola ko at pinilit akong uminom. Kinabukasan, ayos na ako. Sumuko na ang mga doktor, pero siya alam niya. Tinawag niya itong regalo. Mahigpit na hinawakan ni Laya ang boto. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may gumalaw sa lalamunan niya na parang may presyon na gustong lumabas. Hinabol niya ang hininga. Layo ka dyan sa anak ko, sigaw ng ama, tumitimbog ang mga sapatos sa bato, nakakuyom ang kamao, pulang-pula ang mukha sa galit at takot. Natigilan si Maya, niyakap ang boto sa dibdib na parang kalasag. Hindi ko siya sinaktan, iyak niya, basag ang boses. Sumusumpa ako. Tahimik, kulog ng boses niya. Paano mo nagawang hawakan ang anak ko ng ganyang dumi? Nagulat ang mga tao. Nagtipon ang mga nakasuwit at damit, bumubulong at nagtuturo. Isang homeless na bata ang nagbigay sa anak ng milyonaryo. Lahat, pinakamasama ang inaakala. Nanginginig si Laya sa gitna nila, nakadikit pa rin ang maliit na kamay sa lalamunan. Naglipat-lipat ang tingin niya mula kay Maya patungo sa ama niya, punit sa pagitan ng tanging lalaking nagprotekta sa kanya, at ng tanging batang babae na nangahas mag-alok nang wala ng ibang nagbigay. Uhaw siya, sigaw ni Maya, nagiging matapang ang desperation. Nakita ko. Hindi siya makahingi. Hindi niya masabi, pero alam ko. Binigay ko sa kanya kung ano ang ibinigay sa akin ng lola ko. Gusto ko lang tulungan.